sends me to the peak. Without no regret, you got no love without no. Mga ka-agri, it's a brand new Saturday and these are the stories you shouldn't miss today. Mga ka-agri, ang bilis ng panahon noong November 16 ay ginulipan natin ang kauna-unahang anibersaryo ng ating programa kasama ang higit sa 600 katao. Ang highlights ng ating first anniversary, huwag palampasin sa ating special report. Isa sa mga pinakamalalaking aktibidad na pinangunahan ng DARFO 12 ay ang Second Regional Organic Agriculture Congress sa Jensan na kung saan higit sa 200 organic agriculture advocates ang dumalo rito. Tunghayan ang mga detalye ng balitang yan at iba pang malalaking kwento sa ating Agri-Balitaan. Tiyak na mga panibagong kaalamang pang-agrikultura na naman ang inyong mapapanood ngayong araw. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxergen. Magkamit ng dagdag na kalaman upang sa palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soxergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soxergen, Agri Tayo, Soxergen, Agri Tayo, Soxergen, Agri Tayo, Soxergen. Hello mga ka-agri, and hello Marie. Good morning po! Kape po tayo. Hi Chriselle, kumusta ka? Ayos na naman. Alam mo ba, napakasarap ng coffee ngayon sa ating harapan dahil Kera Coffee ito. Ito ay isa sa mga ipinagmamalaki ng Kidapawan City. At lakas maka-good vibes na to ha. Kaya ang sarap talaga makipagkwentuhan habang nakaupo tayo sa napakagandang lugar at habang hinihigop natin ang napakasarap na kapeng gawa dito sa Region 12. Yes, at tamang-tama ito Chriselle dahil malapit na ang Christmas, malamig na ang panahon. Advance Merry Christmas sa'yo. Yes, advance Merry Christmas din sa'yo, Marie. Eh, yung regalo ko. Ang tagal pa nun. Mahalapit na, no? Mabuti pa exchange gifts na lang tayo. Okay, pwede. And speaking of regalo, Marie, alam mo ba na maraming natanggap na maagang pamasko ang ating mga kalahok during our first anniversary last November 16? Yes, at alam mo ba na nag-enjoy talaga ako, Chriselle? Ikaw ba? Of course, nag-enjoy talaga ako. Oo, at alam ko rin nag-enjoy ang ating mga bisita dahil sa mga pakulo na ating hinanda. At talaga namang star-studded ang ating event dahil binisita tayo ni South Cotabato Governor Daisy Avance Fuentes at dumating rin si Congressman Dinan Hernandez. At present din ang city mayor natin na aminadong #1 fan, si Mayor Peter Miguel. At gusto niya rin magkaroon ng ganitong klaseng TV program. Go Mayor, we support you! So ikaw ba Marie, aling part ng ating anniversary ang hindi mo makakalimutan? Ay, nako, yung nilantakan natin yung mga anniversary cakes natin. But Eric Christian, seriously, gusto ko yung nagtagisan ng galing yung mga kabataan natin. Hangang-hanga ako dun sa kanila. Kaya nga, so mabuti pa ating balikan ang ilan sa mga worth cherishing moments ng ating kauna-unahang anniversary dito sa ating Special Report. Isang taon na ang ating programang Agri Tayo, Soxergen, at noong November 16 nga mga ka-agri ay ipinagdiriwang ng pamunuan ng Department of Agriculture 12 ang ating kauna-unahang agribersaryo.
Ginanap ang aktibidad sa KCC Mall of Marbel sa Coronadal City kasabay ng graduation ceremony ng higit sa 600 enrollees ng School on the Air ngayong taon na nagmula sa mga lalawigan ng Sarangani, Sultan Kudarat at South Cotabato. Mismong si Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang nanguna sa pagdiriwang na kung saan sinabi nitong pinaglalaanan talaga ng kaukulang pondo at panahon ng mga kawani ng DA12 ang produksyon ng naturang TV program. Once again, nandito tayo hindi lamang para sa School on the Air radio program graduation, bilang kayo graduate ng School on the Air program, kundi naririto kayo ngayon para na rin sa ating first anniversary ng TV program, Agri TV Soc Sergeant. Sa totoo lang, palakpakan nyo yung aming Rapid. Tayo lang ang may ganito sa buong Pilipinas. Kaya nga, ang tanong ni Sec, paano raw natin ginagawa to? So, ang sabi ko po, simple lang, napaka-supportive ng ating media rito, ng ating mga radio people. So, nagpapasalamat kami, hindi lang sa radio, pati sa TV. I think bibigyan nila tayo ng magandang rate, no? Magandang fee, no? Or rate, yung bayad sa kanila, kung kaya naaabot natin sila, nagiging affordable. At syempre, hindi ko gustong kalimutan, ayaw kong magtatampo, yung ating very supportive, lalong-lalo na sa mga communication system, sina Danny Dugiles at sa kanyang boss na si Olive ng PIA. So, palakpakan din natin sila. Pag may mga press releases at iba pang pangangailangan natin sa TV, sa radio, kasama natin sila. At dito ay buong puso kong ipinagmamalaki na ang Department of Agriculture ay talagang kasama ang other national government agencies at saka mga local government units at with their local chief executives katulad ni Governor Daisy Avance Fuentes at ni Kong Dinan ay talagang maigting ang aming samahan para sa suporta sa mga programang nakakatulong or nakakabigay ng progressiveness sa ating agriculture sector. Mga kaagri, nagpahayag din ng pagbati at pagsuporta sina South Cotabato Governor Daisy Avance Fuentes at 2nd District Congressman Ferdinand Hernandez, maging si Coronadal City Mayor Peter Miguel. In fact, we're blessed in Region 12. Nagpapasalamat po kami ng malaki kasi ang laki ng pinagbago ng ating Department of Agriculture sa Region 12. Kung noon hindi natin makita o maintindihan ano ba ang papel ng regional office sa atin, ngayon alam natin at natutuwa tayo na naging efficient tayo sa pagtulong sa ating mga magsasaka. Hindi lang efficient, for the first time merong pondo na konkreto nating nakikita ang kinababagsakan nito at nakakaingit dahil yung DA region merong television program. First, I'd like to congratulate Department of Agriculture for coming such a program, no? Maski ano kadamo ang nagtupa nga proyekto sa DA, kung hindi nyo mabalaan din kita pakadto, basi masayang ang inyong panguma, diba? I've seen for one, no, pero may ko makita every weekend ang inyong programa. Isa lang mahambal ko, wow! Palapak mandara. Oh, because it's very professional. Kung lang taon mo, doon nagalantaw ka sa isang CNN, doon nagalantaw ka sa may mga National Geographic na muna ang dating ba. Grabe man to si Lingko. Kaya pala. Congratulations. Maganda siya. And I was thinking kung ang initiative na to is nationwide. Nationwide ba ito, Director? Is nationwide? That's good. You're the only office, national line agency, na meron ganitong initiative. Nationwide tayo lang. Day 12 lang. Very good. Pero palapakan na to sa Director. Dito ako bilib sa kanya. She is visionary. She knows what to do. She knows how to get right people
para sa tamang na trabaho. Masaya tayo sa Agri Tayo Soxargen at DARFO 12 dahil sa mga matatamis na salitang binitiwan ng ating mga bisita na talaga namang nagpalakas pa sa ating kumpiyansa sa pagtataguyod ng ating programa. Samantala mga ka-agri, pinadala naman ni Assistant Secretary for Regulations Paz Benavides II si Bureau of Plant Industry Davao Director Lorna Herradura upang iparating ang kanyang pagbati sa programa. Bukod sa presensya ng ating mga bigating bisita, mas pinakulay ng mga kabataan ang selebrasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kahusayan sa iba't ibang larangan tulad na lamang ng pagsusulat ng sanaysay, tagliang talumpati at marami pang ibang patimpalak. Namukod tangi sa essay writing contest si Judy Ann Lubiano ng North Cotabato na sinundan ni Sheila Manukay ng Sarangani at Aristel Lape ng Sarangani. Para sa Dagliang Talumpati, mas kuminang ang galing ni Rachel Zamora ng North Cotabato na sinundan ni Michael Elechicon ng Sarangani at Rendel Tigulio ng South Cotabato. Bilang isang kabataang Pilipino, gaano kahalaga ang agrikultura sa sambayanan at paglago ng ekonomiya ng Pilipinas? Walang guro, walang doktor, walang abogado kung wala silang kinakain galing sa ating mga magsasaka at mangingisda. At higit sa lahat ay ipagmalaki at tangkilikin ang sariling atin. Tayo rin po ang makikinabang at mabibiyayaan ng magandang ekonomiya. Dahil dito, kaya nating makipagsabayan sa integrasyon ng ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nation na kung saan isa po ito ng panrehiyong organisasyon ng 9 na bansa sa Timog Silangang Asya. Kaya mga kaibigan, mga kapwa kong kabataan, panahon na po upang tayo ay magtulungan, magkaisa, ika nga, at matutong gawin ang mga karapat-dapat. Itinanghal naman na kampiyon sa photo contest si John Mar Fortinez ng North Cotabato, pangalawa si Aujan Cabiao ng North Cotabato, at pumangatlo si Joylyn T ng Sarangani. Ang grupo ng South Cotabato naman ang dineklarang panalo sa fruit carving and decoration competition na kinabibilangan na Precious K. Edaya, Ace Bastareche at Eugene Bastareche. Binigyan naman ng special award ng North Cotabato para sa kanilang entry sa video making contest at ang mga kababaihan ng Banga South Cotabato para sa brown rice cooking contest. Ang mga kalahok, nanalo man o hindi, ay tumanggap ng kaukulang cash prizes, sertipiko at sari-saring tokens mula sa Agri Tayo Soxargen. Talaga namang naging makabuluhan ang naging pagdiriwang ng ating kauna-unahang agribersaryo. Ang Agri Tayo Soxargen TV program ay 1 oras na palatuntunan ng DARFO 12 na naglalayong maipamalas ang kagandahan at kasiglahan ng agrikultura hindi lang ng Rehiyon 12 kundi ng buong Pilipinas. Maaari itong mapanood sa mga sumusunod na broadcast outlets: Brigada TV Jensen Channel 46, JVL Star Cable Channel 2, Marvel Cable Channel 30, Makilala Cable Channel 10, NCTVN Channel 14, My FM Teleradyo 101.9, Like FM Teleradyo 96.7 at Cotabato Cable Channel 10 tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa mga walang cable TV subscription, maaari niyo pong sundan ang ating programa sa YouTube at Facebook. Ang Regional Agriculture and Fishery Information Section ng DARFO 12 sa pangunguna ni Nelly Ilanan ang nangangasiwa sa produksyon ng ating 1 oras na programa bilang pangunahing communication tool ng Regional Office sa pagsasapubliko ng mga aktibidad at mga proyekto nito sa taong bayan. Sana mga kaagri ay patuloy niyo pong subaybayan ang ating programa tuwing Sabado na talaga namang naghahandog sa inyo ng mga bago at mahahalagang impormasyong pang-agrikultura. Muli mga kaagri, happy 1st anniversary! Well, Christian, parang kailan lang at natapos ng ating 1st anniversary, ano? Huwag ka na magsanti, John Marie. Mabuti pa pasalamatan natin ang lahat ng ating masusugid yung tagapanood. And sa lahat ng ating manakilala, kahit saan man. And sa lahat ng mga nagpo-post at nag-PM sa ating Facebook account, maraming salamat po. At bukod dyan, Christian, nais din natin pasalamatan ng ating broadcast outlets partners dahil binigyan nila tayo ng magandang airtime rates. Maraming salamat po upang masustain ang ating programa. And last week, Marie, ating ipinalabas ang ating special episode tungkol sa ika-4 na pagbisita ni Secretary Proceso Alcala dito sa Region 12. And take note, he led the turnover of more than
0.5 billion worth of projects for our farmers and LGUs. Yes, at for sure, hindi yan pinalampas ng ating mga kaagri ang balitang yan. And Christian, bukod dyan, marami pang aktibidad na ginawa these past few weeks at yan ang i-feature natin ngayong araw. Kaya ating alamin ang mga nangungunang balitang agrikultura ngayong linggo sa ating Agri Balitaan. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura, mga agricultural extension workers sa Socsargen, tinipon ng DA-RFO 12 sa ika-4 na pagkakataon. Search for outstanding AEWs, inilunsad. Ikalawang Socsargen Organic Agriculture Congress, magkatuwang na isinagawa ng SOFPA at DA-RFO 12 sa General Santos City. Daan-daang miyembro ng mga Agricultural and Fishery Council mula sa iba't ibang panig ng Mindanao, aktibong nakiisa sa 11th Mindanao PAFC Summit at 1st AFC Mindanao Congress. At dalawang magkakasunod na graduation ceremonies isinagawa ng DA Rafis para sa nagsipagtapos sa panibagong edisyon ng School on the Air. At para sa detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambuludto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Bilang kapartner ng Department of Agriculture sa pagpapalaganap ng mga makabago at naayong farming technologies sa mga magsasaka, muling tinipon ng DA-RFO 12 ang mga agricultural extension workers ng rehiyon para ipabatid sa kanila ang search for outstanding AEWs na naglalayong magbigay-pugay sa mga agricultural technicians na walang pag-atubili at buong pusong naglilingkod para sa mga magsasaka. Ang iba pang highlights ng 4th AEWs Forum na ginanap sa Coronadal City, tutukan sa Agribalita ni Chat Muñez. Mahigit 700 agricultural extension workers ang dumagsa sa South Cotabato Gym and Cultural Center sa Coronadal City noong ika-5 ng Nobyembre para sa ika-4 na AEW Forum. Well represented ang mga lalawigan ng North Cotabato, South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat, pati na ang mga lungsod ng Cotabato at General Santos. Pinangungunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang pagtitipon. Sa mensahe ng direktor, binigyan pugay nito ang malaking kontribusyon ng AEWs sa tagumpay ng implementasyon ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Dagdag pa ni Director Datukan, ang forum ay 100 upang malaman ng ahensya kung hanggang saan na ang narating ito at ng mga AEWs. Nagpaabot naman ng buong suporta ang iba pang mga matataas na opisyal ng ahensya gaya na lamang ni na Regional Technical Director for Research and Regulation Dr. Jimmy Olivo at RTD for Operations Zalde Boloron kasama na ang ilan sa mga division heads ng DA-12. Binigyan naman ng pagkakataon ang ilang AEWs na makapagbahagi ng kanilang mga natatangi at makabuluhang karanasan sa pagkipagtulungan sa ahensya sa implementasyon ng mga proyekto. Si Midsayap Municipal Agriculture Cesario Carcosa na siyang nagbahagi ng testimonya para sa rice program ay tinukoy na noon ay nahihirapan silang magtipon ng mga magpapalay, ngunit simula nang naramdaman nila ang mga proyekto ng pamahalaan at parating nakakausap at nakikihalubilo si Director Datukan kapag may pagtitipon sa kanilang lugar ay dinaragsa na ng mga magsasaka. Si Oliva Miramo naman, ang Municipal Agriculturist ng Tibuli, ay pinaalam sa lahat ang malaking pagbabago ng kanilang bayan dahil sa daan-daang milyong mga proyektong infrastruktura at pangkabuhayan ang ibinuhos para sa kanilang mga magsasaka galing sa bottom-up budgeting at payapa at masaganang pamahalaan na iniimplementa ng DA-12. Habang si City Veterinarian Hermenegilda Sangki naman ng Tacurong City ay ibinida naman ang malagong organic poultry na handog ng Organic Agriculture Program ng DA. So nag-meeting po kami sa Hintadan kami na meeting namin at tinuruan ko sila how to have an organic poultry. Ay lalo na natin yun, hindi naman mga kabinang seeds. So tuwan-tuwa po kami kasi natuloy ko yung tuwan. At ang usapan po namin, ang pinaka-module po is sa isang babaeng you have to give us 10 sisiw. The city mayor of Tacurong City
told me, Doc, huwag mong tapusin. Tapos na ang Project Frontier. Huwag mong tapusin, Doktora. I'll be funding you for 250,000. Ngayon po hindi ito. And 2 weeks ago, the regional office under Dr. Laura Bimbal advised me na bibili po na sila yung manok namin at ibibigay naman po sa isang munisipyo na may project in organic. Bukod sa kanila, marami pang AEWs ang nagbigay din ng mga testimonya. Naging tampok sa 4th AEWs Forum ang Search for Outstanding AEWs na naglalayong mabigyan ng karampatang papugay ang mga technician na katangi-tangi ang pinakitang dedikasyon sa kanilang mga trabaho. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxargen, ako po si Chat Nunez. Sa iba pang balita, matapos ang tagumpay ng kauna-unahang Regional Organic Agriculture Congress sa Coronadal City noong nakaraang taon, muling pinangunahan ng Soxargen Organic Farmers and Producers Association Incorporated o SOFPA at Department of Agriculture 12 ang ikalawang Regional Convention ng mga Organic Agriculture Advocate sa isla ng Mindanao. Mula sa General Santos City, Maki-Agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Nagkikuntipo ng mga organic enthusiasts sa General Santos City para sa 2nd Soxargen Organic Agriculture Congress noong November 16 hanggang November 17. Ito ay pinangunahan ng Soxargen Organic Farmers and Producers Association Incorporated o SOFPA at ng Department of Agriculture 12 kung saan ito ay dinaluhan ng mga organic farmer, producer, trader, mga representante mula sa mga lokal na pamahalaan at mga partisipante mula sa Zamboanga Peninsula. Ang Congress ay nakasentro sa temang People, Planet, and Profit na mas pinatibay ng mga tupikong kagaya na lamang ng policy issues and recommendations in exporting organic products, health benefits of organic consumption and lifestyle, techniques and opportunities in raising organic free-range chicken at marami pang iba. Ayon kay SOFPA Incorporated President Alfredo Hebrona Jr., maliban sa pinagsamang inisyatibo ng SOFPA at DA12, ang 2nd Soxargen Organic Agriculture Congress ay naisakatuparan sa pakikiisa na rin ng Regional Agricultural and Fishery Council 12 at ng Local Government Unit ng General Santos City. Bukod sa breakaway sessions, isang trade fair din ang kumumpleto sa aktibidad kung saan sinalihan ito ng abot sa 20 organic exhibitors. Si Regional Executive Director Amalia Haigdatukan sa kanyang naging mensahe ay hinikayat ang mga organic enthusiasts na agad yakapin ang mga oportunidad sa industriya, lalo na at hindi gaanong gitgitan ang kompetisyon dito. So globally, there's also a good market for our premium products. What we need then is explore. We need to explore, work for it, and engage ourselves. Hindi naman kasi ito basta darating. Alam natin na mayroon. Alam natin, naririnig natin sa paligid. But if we will not work for it, we will not engage in it, makinig na lang ta, we will not be able to get our share of the market. Inihag din ng opisyal na ang organikong magsasaka ay nararapat na maging agripreneurs, lalo na at paparating ang ASEAN integration. Binigyan din ng pansin ng direktor ang pakikiisa ng mga small-time organic industry player sa mga malalaking pangalan na sa industriya, kagaya na lamang ng Don Bosco Multipurpose Cooperative ng Mlang na kilalang exporter ng organic colored rice. Sa kabilang dako, kinilala naman ng Organic Agriculture Program ng DA12 ang mga natatanging stakeholders sa nasabing industriya sa pamamagitan ng Regional Organic Agriculture Achievers Awards. LGU Arakan ang nanguna sa mga awardees kung saan sila ang nanalo para sa municipal category at tinanggap ang 300,000 pesos. Sinundan nila James Dulay, focal person category na tumanggap ng 20,000 pesos. Nicolay Hugo para sa Agricultural Extension Workers category na tumanggap ng 15,000 pesos. Elmer Hanco, small farmer category, 50,000 pesos. At Ginoong at Ginang Hector at Rebecca Latug para sa Organic Farming Family category na tumanggap ng 50,000 pesos. Ang 2nd Soxargen Organic Agriculture Congress ay nagbigay din ng daan upang mabuo ang ilang resolusyon na magpapalakas pa sa mga organic farming communities. Nag-uulat para sa AgriTayo Soxargen, ako si Carl Ulysses Aguilion. Sa
Samantala, higit sa 300 mga chairperson at mga sectoral representative ng Agricultural and Fishery Councils o AFCs, kasama ang kanilang mga AFC coordinators, ang dumalo sa 11th PAFC Mindanao Summit at 1st Mindanao AFC Congress sa General Santos City mula November 12 hanggang 14. Ang nasabing Mindanao-wide convention ay pinaunlakan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Mula sa General Santos City, Maki-Agribalita kay Lito Mariano Salvo. Higit sa 300 mga chairperson at mga sectoral representative ng Agricultural and Fishery Councils o AFCs kasama ang kanilang mga AFC coordinator ang dumalo sa 11th PAFC Summit at 1st Mindanao AFC Congress sa General Santos City mula November 12 hanggang November 14. Naging host ang Provincial Agricultural and Fishery Council ng Sarangani. Ito ay naisakatuparan na rin sa tulong ng Regional Agricultural and Fishery Council o RAFC 12, Department of Agriculture 12, Philippine Council for Agriculture and Fishery o PICAF at mga lokal na pamahalaan ng Sarangani at General Santos City. Ang pagtitipon ay nakasentro sa temang AFCs, Partners in Enhancing Competitiveness of Mindanao Agribusiness towards ASEAN Integration. Ayon kay RAFC 12 Chairman Dionisio Bautista, tiniyak ng komite na bumuo sa naturang event ng temang kanilang pinili ay napapanahon sa paghahanda sa bansa lalong-lalo na sa Mindanao sa paparating na ASEAN Integration at sa gagampanan ng AFC sa pagharap dito. Panauhing pandangal si Sarangani Governor Steve Chongben Solon kung saan ang kanyang mensahe ay ibinahagi ni Provincial Agriculturist Jonathan Duhay Lungsod. Sa pananalita naman ni Regional Executive Director Amalia Datukan, binigyang pugay nito ang kahalagahan ng pagkakabuo sa AFCs bilang isa sa mga matitibay na katuwang ng ahensya sa mga adhikain nito. Ayon pa sa direktor, ang kanilang sektor ay malaki rin ng tulong sa DA sa pagpapanatili ng malinis at walang bahid ng anumang anomalya ang pagpapatupad sa mga proyekto nito sa pamamagitan ng strikto at nararapat na monitoring. Pagbabahagi ni Director Datukan, ang RAFC 12 sa pamumuno ni Chairman Dionisio Bautista ay isa rin sa mga kabalikat ng DE12 sa pagpaparating ng mga mahalagang impormasyong pang-agrikultura sa mga pamayanan sa pamamagitan ng pagiging major sponsor nila sa TV program na Agri Tayo Soxargen. Ilan sa mga interesanting topikong tinalakay sa pagtitipon ay ang mga sumusunod: DILG Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2013, mga proyektong naipatupad at ipinatutupad sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP na inilahad ni National Deputy Program Director Engineer Ariel de Mesa, status ng preparasyon ng Mindanao Agribusiness para sa ASEAN Integration, status ng Cocoa Levy Funds na ibinahagi ni Congresswoman Sharon Garin, kasalukuyang kalagayan ng industriya ng niyog sa Mindanao na tinalakay ni Philippine Coconut Authority Administrator Romulo Arangcon Jr. at marami pang iba. Ang mga kinatawa naman ng PICAF ay nagbigay din ng mga input sa pagpapalakas pa sa sektor ng mga AFC. Kinilala naman ang natatanging kontribusyon ng namayapang si South Cotabato PAFC Chairperson Felipe Uy sa mga AFC ng Mindanao kung saan ang bawat rehiyon ay nagbigay pugay sa kanya. Si PAFC Chairman Uy ay ang nagpasimuno sa pagtataguyod ng PAFC Congress na ginagawa na bawat taon. Bumuo naman ang mga Congress resolution ng bawat rehiyon at inaprubahan ng mga AFC matapos iprinisenta ang bawat polisiya at rekomendasyong kanilang isinagawa. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Lito Mariano Salvo. At sumainyo ang unang yugto ng ating Agri-Balitaan. Susunod. Agriculture Attaché to the ASEAN countries na si Ana Abejuela bumisita sa Rion 12 para magsagawa ng industry scanning. Higit sa 700 magsasaka nakapagtapos sa panibagong season-long School on the Air. At sektor ng agrikultura lumago sa third quarter ng 2015 sa kabila ng masamang panahon. Pakatutukan ng detalye ng mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Agri Tayo Soxargen.
Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Paano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating Agri-Balitaan, pinangasiwaan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD ang isang ASEAN Market Forum Business Planning and Industry Scanning sa iba't ibang bahagi ng rehiyon upang makakalap ng mga produktong may malaking export potentials. Naging resource speaker si Agriculture Attaché to the ASEAN countries, Ana Maria Gracia Abejuela. Ano-anong mga produkto kaya ang kinakitain nila ng potential market opportunities sa ibang bansa? Alamin sa Agri-Balita ni Edgar Alan Pasaon. Tinipon ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga agriculture and fishery industry stakeholders, partikular na ang mga small and medium enterprises ng Region 12 para sa ASEAN Meeting Planning and Industry Scanning noong November 12 sa Coronadal City. Layunin ng nabanggit na aktibidad na mabigyan ng ideya ang mga SOCSARGEN agri-producers at suppliers tungkol sa ASEAN export markets, mag-develop ng mga estratehiya sa export marketing at upang magsagawa ng product at industry scanning sa iba't ibang mga commodities sa rehiyon na may potensyal sa ASEAN markets. Dagdag pa rito, pinagpaplanuhan na rin ng DA12 ang pag-export ng mga produkto sa mga bansang kasapi ng ASEAN bilang paghahanda sa magaganap na ASEAN Economic Integration. Gumanap na resource speaker sa nabanggit na forum si Ana Maria Gracia Belisario Abejuela, Special Agriculture Representative at ASEAN Agriculture Attaché. Itinuro ni Ms. Abejuela sa mga partisipante ang mga paraan sa pag-export ng mga produkto ng rehiyon sa mga bansang kabilang sa ASEAN. Ipinakita rin niya ang ilan sa mga produkto ng Thailand na may magandang packaging na kung saan pwedeng mapagkunan ng ideya ng mga partisipante upang mas mapaganda pa ang mga packaging ng kanilang mga produkto. Binisita rin nito ang ilan sa mga processing plant ng rehiyon na may potensyal na pag-e-export ng mga produkto sa ASEAN countries. Ilan sa pinuntahan nito ay ang Gen Tuna at Asparagus Farm sa General Santos City, Matuto Meat Packing Corporation sa bayan ng Pulumulok, at Marvelous Mountains Nature Farm at AJ Diversified Farm sa bayan naman ng Lake Cebu. Sa kabuuan ay naging matagumpay ang isinagawang aktibidad at patuloy na nagsasagawa ng aksyon ang DA Agribusiness and Marketing Assistance Division upang mas maging handa ang mga produkto ng Rehiyon 12 sa pag-i-export ng mga ipinagmamalaking produkto nito sa mga karatig bansa. Nag-uulat para sa Agri-Tayo SOCSARGEN. Ako si Edgar Alan Pasaon. Samantala, higit sa 700 magsasaka mula sa iba't ibang panig ng SOCSARGEN ang hinandugan ng Certificate of Graduation matapos nilang makompleto ang 3 buwang pag-aaral sa Himpapawid. 3 mahalagang topiko ang kanilang pinag-aralan na kinabibilangan ng ASEAN Integration, Farm Mechanization at Climate Change. Maki-Agri-Balita kay Nelly Escote Ilanan. Abot sa mahigit 700 mga magsasaka mula sa probinsya ng South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat ang mga nagsipagtapos sa ginanap na 3-in-1 School on the Air graduation ceremony noong November 16 sa Coronadal City. Ang mga partisipante ay kinumpirma ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Dumalo rin sa nabanggit na aktibidad sina South Cotabato Governor Daisy Avance Fuentes, South Cotabato 2nd District Representative Congressman Ferdinand Hernandez, Coronadal City Peter Miguel at BPI Assistant Secretary Paz Binavides na kinatawanan ni Dr. Lorna. Ang SOA ay isa sa mga programa ng Department of Agriculture na pinangasiwaan ng Regional Agriculture and Fishery Information Section na kung saan ipinamamahagi ang iba't ibang makabuluhang impormasyon pang-agrikultura sa pamamagitan ng pag-ere sa iba't ibang broadcast outlets sa rehiyon. Sa buong serye ng School on the Air ay tinalakay at pinag-aralan ng mga mag-aaral ang 3 topiko na kinabibilangan ng farm mechanization, ASEAN Economic Integration at Climate Change.
Samantala, binati naman ni Regional Director Amalia Hayag Datukan ang mga SOA graduates sa kanyang mensahe at pinasalamatan ang mga bisitang dumalo sa nabanggit na aktibidad. Sa amin, sa Department of Agriculture, sa atin, sa gobyerno natin ngayon, palagi tayong aktibo, proactive, kaya hindi tayo nagpapahuli sa ano pa mang mga biyaya ng ating national government. So thank you once again kay Governor Daisy, Kong Dinan, sa aking mga kasamahan sa DA at sa inyo na rin. Nagpasalamat rin si Director Datukan sa lahat ng mga dumalo dahil sa ipinakitang tiwala nito sa kagawaran. Nagpapasalamat din ako sa inyo dahil pinakita niyo po sa amin ang inyong tiwala. Alam niyo po, ang presensya lang ninyo na katulad nito. At katulad nung last week, alam niyo ba, umabot tayo ng 6,000 plus last week. So palakpakan po ninyo ang ating mga kasamahan, kasama na po kayo sa pinapakita ninyong tiwala. Ang Department of Agriculture ay patuloy na namamahagi ng sapat na impormasyon sa bawat magsasaka at mangingisda upang mas mapaunlad pa ang kanilang kabuhayan. Samantala, isang graduation ceremony naman ang ginanap sa Kidapawan City, North Cotabato noong ika-19 ng Nobyembre na dinaluhan ng graduates mula sa nasabing probinsya. Ang mga nagsipagtapos ay mula sa mga bayan ng Pigkawayan, Midsayap, Carmen at Antipas. Hinikayat ni Director Amalia Datukan ang mga magsasakang nag-aral ng higit sa 2 buwan sa pamamagitan ng radyo na patuloy na ibahagi ang kanilang mga natutunan sa kapwa nila magsasaka, lalo na sa topikong climate change, lalo na at mararanasan na natin ang mahaba-habang El Nino phenomenon. Samantala, pinasaya naman ng direktor ang mga graduates dahil sa pagbibigay nito ng 50 slots para sa isang lakbay-aral bilang insentibo sa kanilang aktibong pakikilahok sa School on the Air. Nag-uulat para sa Agritayo Soxargen, Naily Escote, Ilanan. Isang Thanksgiving party ang isinantablado ng DARFO 12 para sa retirement ni Ginoong Roberto Patrimonio, naging officer in charge ng Balindog Research and Experiment Station sa Kidapawan City. Ang retirement program ay pinangunahan ni Director Amalia Hayag Datukan kasama ang mga division head at mga empleyado ng tanggapan. Ipinahayag ni Director Datukan sa naturang retirado ang kanyang pagkagalak dito dahil naging bahagi ito ng kanyang pangangasiwa. Pinasalamatan din siya nito dahil sa kanyang pagtalima sa mga polisiya at mga hamon na naglalayong mapabuti ang kalakaran sa mga research stations. Sa kanyang mensahe, ipinabot ni Patrimonio ang kanyang pasasalamat sa pagtitiwala ng management sa kanya, maging ang pagkilala sa kanyang ambag sa maayos na pamamalakad sa Balindog Research Station. Pinangunahan ng Provincial Agricultural and Fishery Council ng Sultan Kudarat ang PAFC Congress bilang bahagi ng 17th Kalimudan Festival sa nabanggit na lalawigan. Sa ilalim ng pamumuno ni PAFC Chair Aurelio Betke, ang nasabing Congress ay dinaluhan ng mga miyembro ng Agriculture and Fishery Council mula sa iba't ibang lugar sa probinsya. Naging kinatawan ni Director Amalia Hayag Datukan si Regulatory Division Head Dr. John Pascual. Dahil dito kinilala ni Chairman Betke ang aktibong pakikisa ng DARFO 12 sa aktibidad, maging ang patuloy na suporta nito sa mga magsasaka at mangingisda ng Sultan Kudarat. At para sa ating national news, sa kabila ng masamang panahon, inanunsyo ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na lumago ang poultry subsector ng 8.76% na siyang nagtulak upang umangat ang sektor ng agrikultura sa pangkalahatan na nasa 0.04% sa ikatlong quarter ng 2015. Partikular na tinukoy ni Secretary Alcala na ang produksyon ng manok ay tumaas ng 8.77% habang ang itlog ay nasa 9.91%. Dahil dito, sabi ng kalihim na ayang nasa 47.4 billion at current prices ang gross value na tumaas ng 2.59% ngayong taon. Mula January hanggang September 2015, lumago ang agrikultura ng 0.65% habang ang gross value ay nasa 336 billion pesos at current prices. Samantalang livestock subsector na may kabuang share na 18.45% sa total agricultural production ay tumaas naman ng 3.25%. Lahat ng components sa livestock industry ay umangat na kung saan ang industriya ng babuyan ang nakapagtala ng pinakamalaking kontribusyon na nasa 3.76%. At yan ang naging kabuuan ng ating Agri-Balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa
Agri tayo, Soc Sergeant! Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing ika-2 hanggang ika-7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may pulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag din kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Niño ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Niño. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Niño, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa.
Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta sa ating programang linggo-linggo nag-aatid sa iyo ng mga mahalagang impormasyong pang-agrikultura. Kung nais niyo pong balikan ang ating episode today at iba pa nating past episodes, bisitahin lamang po ang ating Facebook account and other social media pages. At tuwing Sabado, panatilihin pang manood sa ating programa mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. At kung may mga katanungan po kayo sa mga programa at proyekto ng Department of Agriculture o kung may mga technologies po kayong nais may feature dito sa ating programa, ipadala lamang po sa aming hotline number. Mga ka-agri, bukas pa rin po ang ating tanggapan para sa inyong mga nominasyon para sa Gawad Saka Search. At narito po ang mga kategoryang maaari ninyong salihan. The search is on for Gawad Saka 2016. Here are the categories. For individual categories: rice farmer adopting rice-based farming systems, corn farmer, coconut farmer, sugarcane farmer, high-value crops farmer, agricultural entrepreneur, organic farmer, fisher folk for fish culture, fisher folk for fish capture, large animal raiser, small animal raiser, young farmer, agricultural scientist, and agricultural researcher. For group categories: Farm Family, Young Farmers Organization, Rural Improvement Club, City or Municipal Agricultural and Fishery Council, Provincial Agricultural and Fishery Council, Barangay Food Terminal, LGU Operated, Barangay Food Terminal, Non-LGU Operated, and Fishery and Aquatic Resources Management Council. For more information, please visit your local agricultural offices or the Department of Agriculture, Regional Office 12. Mari patuloy nating pinaalalahanan ng ating mga magsasaka at mangingisda na magparehistro na sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Sumangguni lamang po sa inyong mga local agriculture office upang kayo ay matulungan. Mga ka-agri, 27 days na lamang po at Pasko na. In the meantime, narito po ang mga dapat niyong abangan next week. Sa susunod na Sabado, biyahing Sarangani tayo mga ka-agri at first stop natin ay ang Monato Festival ng Lalawigan. Antabayanan po ninyo ang talaga namang makulay at masayang selebrasyon na yan ng mga taga-Sarangani next week. Sa susunod na Sabado mga ka-agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soxargen! It sends me to the peak. With
melody of my escape, vibration of my soul, it sends me to the peak. Can we find any light without the music around? There will always be one love on life.